at babala! Paumanhin po, ang video na ito ay ginawa ng programang Kwento at Babala, sa dahilan na ang topic na ito, ay ang may pinakamarami sa seksyon ng mga komentaryo, sa bawat video na pinapalabas natin. Ito ay may kaugnay sa talata kung saan nagpahayag ang Panginoong Hesus, tungkol sa pagtawag na Ama, sa sinumang tao dito sa mundo. Dahil sa talatang ito, hindi mabilang ang mga Katoliko na nagiging Protestante. Sa dahilan na umano'y mali ang pagtawag ng Katoliko, na Ama o Father, para sa kanilang mga pari. Bakit po kaya pinag-initan, at ginawang pulutan ng mga pastor at ministro, sa harap na kanilang mga kaanib ang pagtawag na Father ng mga Katoliko sa isang pari? Ayon sa kanilang pangangaral, na ang paggamit ng simbahang Katoliko, sa salitang Ama, ay mahigpit na ipinagbawal umano ng Panginoong Hesus. Ano po ba ang wastong pag-uunawa sa pahayag na ito? Saan po ba mababasa sa Biblia ang sagot sa katanungan na ito? Dapat nga bang pagbabawalan ang paraan ng Katoliko, sa pag-alang ng kanilang mga pari sa pamamagitan ng pagtawag na Padre o Ama? Panoorin hanggang dulo ang mga dahilan at sagot ng simbahang Katoliko tungkol sa katanungan na ito. Ang salitang Ama sa Biblia, ay may malalim na pinagmulan at kahulugan, na nagpapakita ng relasyon ng Diyos, sa kanyang mga nilikha. Ang salitang Ama, ay ginagamit sa Biblia upang tukuyin ang Diyos. Sa Lumang Tipan, ang Diyos ay tinatawag na Ama, sa diwa ng pagiging tagapaglikha, at tagapag-alaga ng Israel. Sa Bagong Tipan, ipinakilala ni Hesus ang Diyos bilang kanyang Ama, at tinuruan niya ang kanyang mga tagasunod, na manalangin sa Diyos, bilang Ama namin. Sa Lumang Tipan, ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang sarili bilang Ama, ng bansang Israel, na nagpapakita ng kanyang pagmamahal, at pangangalaga, sa kanyang piniling bayan. Sa Bagong Tipan, ang konsepto ng Diyos, bilang Ama ay mas personal. Ipinakilala ni Hesus ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos. At tinawag niya ang Diyos, na Ama, sa halos lahat ng kanyang mga panalangin. Tinuruan din niya ang kanyang mga alagad, na ituring ang Diyos bilang kanilang Ama, na nagpapakita ng isang malapit at personal na relasyon. Ang salitang Ama, sa Biblia ay nagmula sa ideya ng Diyos, bilang tagapaglikha, tagapag-alaga, at mapagmahal na lider ng kanyang mga nilikha. Sa pamamagitan ni Hesus, ang relasyon na ito, ay naging mas personal at malapit, kung saan ang mga mananampalataya, ay inaanyayahang ituring ang Diyos, bilang kanilang sariling Ama. Ngunit, ayon sa pangangaral ng Panginoong Hesus, makikita natin kung paano itinuro ni Kristo, ang pag-alang sa nag-iisang Ama na Diyos. Nang kanyang sinabi sa aklat ng Mateo Kapitulo 23 versikulo 9, Huwag ninyong tawaging Ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong Ama, ang Ama na nasa langit. Ibig sabihin, napaka-sensitibong salita ang pagtawag na Ama maliban sa Diyos. Ngunit, sapat na ba ito para hindi na maaring gamitin ang salitang Ama, para sa sinumang tao, na dapat sa pag-alang bilang pinuno, o nakatataas na antas sa larangan ng pananampalataya? Dapat ba nating intindihin, na walang karapatan ng isang komunidad, na magkaroon ng sinumang pinuno, upang tawaging Ama ng kanilang nayon? Dahil sa talatang ito, naiiba ang pananaw ng mga kapatid nating Protestante, kaugnay sa magandang asal, na dapat sanang paghawakan ng mga taong may malaking respeto sa kanyang kapwa. Lalo na sa kanyang mga magulang, na naging kultura na ng bawat bansa, at nakasanayan na ang pagtawag na Ama, sa kani-kanilang mga magulang na lalaki. Ito po ang talata sa Biblia na ginamit ng mga sektang Protestante, laban sa mga pari, dahil wag daw tawaging Ama, o Father, ang sinumang tao sa lupa. Kung titingnan po natin ng buo ang kapitulo nito, malalaman natin na ang aral, na ibig sabihin ng Panginoong Hesus, ay malinaw na siya ay nagtuturo lamang kung paano magpapakumbaba sa sarili. At sa talatang ito, ay binigyan ng babala ni Kristo, ang mga nagmamataas na mga paresiyo.
Gustong-gusto kasi nila na tinatawag silang ama bilang mga guro, sa batas ng mga Israelita. Para iaangat nila ang kanilang sarili na parang Diyos, at nakalimutan na nila na ang tunay na ama, na dapat pinapangaralan ay ang Diyos Ama lamang na nasa langit. Dapat, hindi pinutol-putol ng mga pastor at ministro, ang buong talata. Para maintindihan ng kanilang mga kaanib, ang buong pangangaral ng Panginoong Hesus, tungkol sa talatang ito. Bagkus, ang ginawa nila sa talatang ito, ay hindi na itinuloy ang pagbasa, sa kasunod na mga laman ng buong kapitulo. Ang nangyari, ay nilagyan agad nila ng conclusion, na umano'y ipinahiwatig ni Kristo, na mali ang pagtawag na Ama sa sinumang tao sa ibabaw ng lupa. Katulad sa ginawa ng Katoliko, na pagtawag bilang Father sa kanilang mga pari. At ginawa nilang literal ang sinabi ni Kristo. Ang talatang ito, ay hindi na nila binigyan pa ng kahulugan, at pag-uunawa. At agad nila itong tinuturo sa personahe ng isang pari sa Katoliko, na umano'y sinasabi ni Kristo, na bawal pala ang tawaging Ama, o Father ang sinumang tao sa ibabaw ng lupa, maliban sa Diyos na Ama lamang. Sa makatuwid, ang salitang Ama, ay hindi lamang isang simpleng salita. Ito ay nangangahulugan ng isang malaking tungkulin, ito ay nagpapahiwatig, ng isang mahalagang papel. Ginagamit ang salitang Ama, upang tukuyin ang isang lalaking pinuno. Ginamit ni Kristo ang salitang Ama, para sa kanyang Ama na Diyos, sa kalagayan ng espiritual. Ngunit, siya rin naman ay tumawag kay Jose bilang kanyang ama sa laman. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Lucas Kapitulo 2 versikulo 48. Ito ang nangyayari. Namangharin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Nang binanggit ni Maria, ang salitang ama, na si Jose para sa pagkatao ni Jesus, ay malinaw na tinanggap ito ng Panginoon, bilang kanyang ama. At ni isang salita ng pagtutol ay walang sinabi si Kristo. Sa sitwasyon na ito, nagkakasala na ba si Maria nang sinabi niya na ang tawag pala ni Jesus kay Jose, ay Ama? Sa lumang tipan, ang salitang Ama, ay pinagsisigaw pa, hindi lang para sa Diyos, kundi sa isang propeta na si Elias, na mababasa natin sa aklat ng Ikalawang Mga Hari Kapitulo 2 versikulo 12. Ito ang sinabi. Kitang-kita ito ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel. At nawala na sa paningin niya si Elias. Ang tanong, nagalit ba ang Diyos noong tinawag ni Eliseo, si Elias bilang ama o father? Sa paaralan natin, noong nag-aaral pa tayo, di ba tinatawag natin silang guro o teacher? Ang tanong ko, bakit hindi ninyo tinutulan na tawaging guro ang mga teacher? Hindi po ba sinabi rin sa Biblia, na bawal tumawag ng guro, sa sinumang tao? Itutuloy nating basahin ang pinutol nilang talata. Sa Mateo Kapitulo 23 versikulo 10. Sinabi ni Kristo, huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Dapat sana, hindi rin ninyo tinawag ang mga guro, sa paaralan ninyo sa pangalang teacher. Katulad po sa salitang tagapagligtas, na madalas banggitin ng mga kapatid nating born again. Sana, hindi ginamit ang salitang ito sa loob ng Biblia, dahil ang salitang tagapagligtas ay para lamang sa Panginoong Hesus. At tiyak na alam naman sana ng mga taga-sulat, lalo na sa mga hula na nagmumula sa lumang tipan, na si Kristo lang ang darating na tagapagligtas. Subalit, bakit may isang tao sa lumang tipan na tinawag ding tagapagligtas? Ito ang mababasa natin sa Aklat ng Hukom Kapitulo 13 versikulo 5. Walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo sapagkat ang bata ay magiging natsirita sa Diyos, mula sa sinapupunan, at kanyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Filisteo. Sa talatang ito, malinaw na si Samson ay isa rin palang tagapagligtas sa bayan ng Israel. Ngunit, ang kanyang pagka nagiging tagapagligtas, ay para lamang sa kapayapaan, at kaligtasan ng mga Israelita, mula sa kamay ng mga kalaban nito. Ang pangyayari na ito, ay maihalintulad natin sa paraan na ginamit ni Kristo,
noong ipinagbawal niya ang pagtawag na Ama sa sinumang tao, maliban sa nag-iisang Diyos na Ama. Sa talatang ito, ay makikita natin ang tunay na kahulugan kung sa anong uri ng Ama, ang kanyang ipinagbawal na tawagin. Tulad ni Samson, na tinawag na tagapagligtas, ngunit hindi naman ibig sabihin na inagaw na niya, ang tunay na likas ng totoong tagapagligtas na si Jesus. Ang kanyang pagkamanliligtas, ay hanggang sa panahon, na siya ay nabubuhay pa sa ibabaw ng mundong ito, ayon sa mensahe ng anghel sa ina ni Samson. Yan ang ibig sabihin ng pagtawag ng mga Katoliko sa kanilang mga pari, bilang ama din, habang sila ay nabubuhay at nagsisilbi sa Diyos. Katulad ni Samson, ang katungkulan na ito, ay hindi katulad sa awtoridad ng Ama na Diyos, dahil ito ay mawawala din sa panahon na sila ay mamamatay na, katulad sa pagkamanliligtas ni Samson bilang tungkulin niya na binigay ng Diyos. Sa Biblia, maraming pagkakataon na ang isang pinuno ay tawaging ama din. Ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay tawagin din katulad ng Ama na nasa langit, kundi tinawag silang ama din, dahil sa kanilang mga tungkulin. At hindi dahil sila ay katulad ng Ama na tagapaglikha sa lahat ng bagay, at bilang nag-iisang makapangyarihang Diyos. Walang masama sa pagtawag na Ama, o Father, at ganun din sa tunay nating Ama sa laman, bilang respeto sa kanilang tungkulin. Kaya, malaking pagkakamali ang pagkakaintindi ng mga pastor at ministro, tungkol sa talatang ito. Hindi nila dapat ginawang literal ang lahat ng mga nakasulat sa Biblia, upang hindi maligaw ang karamihan mula sa katotohanan. Sa kabuuhan, ang layunin ng pahayag na ito ay pagbigay ng mataas na babala at pagpaalaala sa atin, na ang Diyos lamang ang tunay na Ama na nasa langit. Ang aral ni Jesus na ito, ay naglalayong pigilan ang pagtataas ng awtoridad ng tao, sa isang antas na maaaring makipagkompetensya, o magpababa sa paggalang na nararapat lamang sa Diyos na Ama natin. Kaya ang talata na ito, ay malabong tumutukoy sa pagbabawal na tawaging ama, ang isang pari. Dahil, malinaw na ang babala na ito, ay para lamang sa mga guro ng pareseo, sa kanilang pagpapaimbabaw, at paghahangad ng mataas na posisyon. Katulad ng ginawa ng mga iglesia ni Cristo sa kanilang founder, na si Felix Manalo, na kanilang niluhuran, kahit ang kanyang rebulto. Ito ang uri ng pagalang na ipinagbawal ng Panginoong Hesus. Kung saan sinabi niya, na ang mga lider na ito, ay gustong-gustong tawaging rabay, at ama, bilang tanda ng kanilang katayuan, at kapangyarihan na parang mga Diyos. Sa madaling salita, hindi gusto ni Kristo, na tawagin natin ang sinumang tao na ama, sa paraang inilalagay natin sila sa parehong antas, ng paggalang, at awtoridad na nararapat lamang sa Diyos na Ama sa langit na hindi natatapos kailanman. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito. Ito po si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood.